Magandang araw, Sir Mac. Tawagin mo na lang akong Lisa. Hindi ko tunay na pangalan. Hindi ko na rin ipapaalam kung saan ako nakatira para maitago ang aking pagkakakilanlan. Sana ay maitampok nyo itong kwento. Matagal na itong nangyari, pero tanda ko pa rin ang bawat detalye kasi hinding-hindi ko ito makakalimutan. Buwan ng Pebrero noon, nakasuot ako ng panlamig dahil sobrang lamig ng klima. Hating gabi na, pero nasa sala pa rin ako. Humihigop ako ng pinakuloang sa labat habang hinihintay ang asawa kong si Jojo. Dumaan ang mga oras hanggang sa nakaubos na ako ng 2 tasang salabat. Pero wala pa rin ang mister ko. Samantalang kanina patapos ang oras ng kanyang trabaho. Sinubukan ko siyang tawagan pero hindi siya sumasagot. At nung mga oras na yon, bumigat ang loob ko. Siguradong may kasama na naman siya na ibang babae. Napapaisip ako kung sino kaya sa mga kabit niya ang kasama niya. Si number 2 kaya? Number 3, number 4 o baka mas marami pa. Sa totoo lang hindi ko na mabilang. Napakababaero kasi talaga ng asawa ko. Kapag kinokompronta ko siya, palagi niyang isinusumbat na hindi ko siya mabigyan ng anak kaya naghahanap siya ng iba. Sobrang sakit nun. Lalo na nung nagkaroon siya ng 2 anak sa labas. Sumama ang loob ko, pero wala akong magawa. Hindi ko naman siya pwedeng pigilang suportahan ng mga anak niya dahil meron siyang obligasyon sa mga ito. Habang nagmumuni-muni ako, ay hindi ko na malayan na tumutulo na pala ang luha ko. Pinunasan ko yon. Sa kahuminga ng malalim, napagtanto ko na hindi ulit uuwi ang asawa ko. Iniligpit ko na lang ang tasa na ginamit ko. Tapos nagpunta ako sa kusina para hugasan ito. Nang matapos ako, tumiretso ako sa kwarto saka natulog. Niyakap ko na lang ang unan para hindi ko maramdaman na mag-isa ako. Kinabukasan, nagising ako ng 6:00 ng umaga. Tumingin ako sa kabilang bahagi ng kama. Bumagsak ang balikat ko dahil hindi pa rin pala umuwi ang asawa ko. Pero wala naman akong magagawa kaya bumangon na lang ako. Inayos ko ang kama. Saka lumabas ako ng kwarto. Pagkapunta ko sa kusina ay nagluto ako ng almusal. Kahit wala ang asawa ko, 2 tao pa rin ang niluto ko. Habang naghahain ako, narinig ko na bumusina ang motor ni Jojo. Agad kong iniwan ang ginagawa ko. Tumakbo ako palabas ng bahay para salubungin siya. Hanggang sa nakita ko na bumaba siya mula sa motor. Gusto ko sana siyang yakapin. Pero hindi niya ako pinansin. Dinaanan niya lang ako at pumasok siya sa loob ng bahay. Sinundan ko naman siya hanggang sa makarating kami sa kusina. Nakita niya ang niluto kong sinangag at delata. Biglang kumunot ang kanyang noo at binalingan niya ako. Tinanong niya kung bakit ganun lang daw ang niluto ko. Galit pa nga ang tono niya habang nagsasalita. Humingi ako ng pasensya at sinabing magluluto na lang ako ng ibang pagkain. Akala ko kakalma na siya, pero lalo siyang nainis. Tinawag niya akong walang silbi. Hindi ko na nga raw siya mabigyan ng anak. Tapos hindi ko pa siya mapakain ng maayos. Dagdag pa niya, kung hindi lang malaki ang utang na loob niya sa pamilya ko ay matagal na niya akong iniwanan.
Ang mga magulang ko kasi ang nagpaaral sa kanya. Habang pinapakinggan ko siya, lalo akong naliliit sa sarili ko. Kung tutuusin, tama naman ang lahat ng sinabi niya. Hindi na lang ako umimik para hindi na lumala ang problema. Binuksan ko na lang ang frigider. Kumuha ako ng mga gulay at karne, saka nagluto ng adobo. Binilisan ko pa nga ang pagluluto dahil alam kong mainipin si Jojo. Pagkatapos naming kumain ay tinanong ko siya kung kaninong bahay siya natulog kagabi. Sinagot niya ako ng pabalang. Wala raw akong karapatang pakialaman siya. Ang importante ay umuuwi siya sa akin. Halos hindi ko malunok ang inunguya ko dahil sa sinabi niya. Pero katulad ng dati, pinagpasensyahan ko na lang ang mister ko at itinuloy ko ang pagkain. Nang matapos kami, sinamahan ko siya sa kwarto. Maliligo raw siya kaya inihanda ko ang tuwalya at ang damit na bibihisan niya. Sa kabila ng pag-aalaga ko, ipinagpatuloy pa rin ni Jojo ang pambababae niya. Parang wala siyang pakialam kahit masira ang relasyon namin. Umabot na rin sa punto na sinasaktan niya ako. Nagtiis naman ako dahil mahal ko siya. Sabihin niyo ng tanga ako. Sadyang bulag ako sa pag-ibig. Isang araw, pumasok sa trabaho si Jojo at naiwan akong mag-isa. Napansin ko na marami kaming labahin kaya naglaban na lang ako. Habang pinapagana ko ang washing machine ay narinig ko na may nag-doorbell. Kaagad akong nagpunta sa gate at binuksan ko yon. Nakita ko ang isang babae na malaki ang tiyan. Hindi siya makatingin ng diretso sa mga mata ko. Parang naiilang siya. Tinanong ko kung sino siya, pero hindi niya ako sinagot. Akala ko nagbibiro lang siya kaya nagtaray ako. Wala kasi ako sa mood noon. Lalo na't hindi ko naman siya kilala. Isasara ko na sana ang gate, pero pinigilan niya ako. Sinabi niya rin na Leslie ang kanyang pangalan at hinahanap niya si Jojo. Naintriga ako, kaya tinanong ko kung anong kailangan niya sa asawa ko. Napansin ko na nanginginig ang mga kamay niya at nauutal siya sa pagsasalita. Hanggang sa inamin niya na magkarelasyon sila ni Jojo at siya raw ay nagdadalang tao. Natulala ako sa narinig ko. Halos mapaluhod ako. Mabuti na lang ay may nakapitan ako. Tinitigan ko ng masama ang babae. Hindi ko akalain na may bagong kabitang asawa ko. Gusto ko sana siyang sabunutan at sampalin. Pero hindi ko itinuloy. Nag-alala ko para sa sanggol na dinadala niya, kaya pinaalis ko na lang siya. Sinabihan ko siyang wag nang magpapakita pa sa akin. Baka sa susunod ay hindi ko na mapigilan ang sarili ko. Dahil sa nalaman ko, nawalan ako ng ganang kumilos. Hindi ko na itinuloy ang paglalaba ko. Napaiyak na lang talaga ako nun. Gusto kong makausap si Jojo kaya hinintay kong matapos ang kanyang trabaho. Parang ang bagal ng takbo ng oras nun. Hindi na ako makapaghintay. Gusto ko nang makumpirma kung totoo ang sinabi ng babaeng dumating kanina. Kinuha ko ang cellphone ko saka tinawagan si Jojo. Break time niya sa trabaho, kaya agad siyang nakasagot. Hindi na ako nagpatumpik-tumpik pa. Ikinuwento ko ang nangyari at diretso kong tinanong kung nakabuntis ba siya ulit. Sinubukan pa niyang iligaw ang kanyang pagsagot. Mag-usap na lang daw kami pag uwi niya.
Pero pinilit ko siyang sagutin ako. Hanggang sa inamin niya na siya ang ama ng pinagbubuntis ni Leslie. Hindi ko alam ang magiging reaksyon ko noon. Naghalo-halo na ang nararamdaman ko. Nagagalit ako at nasasaktan. Pero hindi ko alam kung paano yon ilalabas. Kaya pinatay ko na lang ang telepono. Napaupo na lang ako sa sofa habang nakatulala. Alam niyo ba yung pakiramdam na gusto kong umiyak? Pero wala nang luha na lumalabas sa mga mata ko. Paulit-ulit na lang. Nakakapagod na. Gusto ko munang magpalamig kaya umalis ako. Hindi na nga ako nakapagbihis. Nagpunta ako sa bahay ng matalik kong kaibigan na si Tess. At sa kanya ako naglabas ng sama ng loob. Kahit paulit-ulit ang problema ko, hindi siya nagsasawang damayan ako. Inis na inis si Tess sa asawa ko. Sinabi niya na dapat itong maparusahan para matuto ito. Tinanong ko siya kung anong ibig niyang sabihin. Hindi niya ako agad sinagot. Kinausap niya muna ang anak niya at sinabihan ito na maglaro muna sa kwarto nito. Sumunod naman ang bata. Nang kaming dalawa na lang ang naiwan ay binalingan ako ni Tess. Sinabi niya na pumunta kami sa mangkukulam na kakilala niya. Ipakulam ko raw si Jojo para magdusa ito. Hindi raw tama na ginagawa-gawa yun sa akin ni Jojo. Sabi pa niya, hindi ko na kailangang magdala ng gamit ng asawa ko dahil malakas ang mangkukulam na kakilala niya. Sa totoo lang, ilang beses nang nabanggit ni Tess ang tungkol doon. Noon, palagi akong tumatanggi dahil ayokong mapahamak si Jojo. Pero iba na ang sitwasyon ngayon. Napuno na ako, kaya gusto ko nang gumanti. Natuwa naman si Tess dahil nakita niya na palaban na ako. Nung araw ding yon, pumunta kami ni Tess sa mangkukulam na kakilala niya. Iniwan niya muna ang mga anak niya sa yaya nito. Bumiyahe kami ng 3 oras hanggang sa makarating kami sa liblib na lugar. Ipinarada ni Tess ang kotse sa gilid ng kalsada. Tapos inaya niya akong bumaba. Pagkababa ng kotse, iginala ko ang tingin sa paligid. Pero wala akong makitang mga kabahayan. Tinanong ko si Tess kung sigurado ba siya sa pinuntahan namin. Nag-alala ko dahil mukhang naliligaw kami. Pero sinigurado ni Tess na tama ang lugar na pinuntahan namin. Sinabi niya rin na kailangan pa naming maglakad ng malayo-layo. Matarik daw ang daan papunta sa bahay ng kakilala niya at hindi makakadaan ang kotse. Tumango naman ako saka nagsimulang maglakad. Malayo na ang nilakad namin nang napansin ko na nawala ang signal ng cellphone ko. Bigla ring hindi umandar ang suot kong relo. Ang akala ko ay nasira yon. Pero sabi ni Tess, normal lang daw yon. Senyalis daw yon na papalapit na kami sa bahay ng mangkukulam. Ganoon daw kalakas ang aral nito. Nagsimula na akong kilabutan, pero itinuloy ko pa rin ang paglalakad. Maya-maya, nakita ko ang isang maliit na kubo. Sinabi ni Tess na yon ang bahay ng pakay namin. Inakay niya ko papasok doon. Sumunod naman ako sa kanya. Nang makalapit kami ay kumatok kami. Pagkabukas ng pinto, nakita namin ang isang matandang lalaki. Tinitigan ko ito mula ulo hanggang paa. Mukha lang itong normal na tao, pero sabi ni Tess, ito si Mang Jerry at ito raw ang gumagawa ng mga pamarusa.
Tinanong ni Mang Jerry kung anong kailangan namin. Kahit kabado, nilakasan ko ang loob ko. Sinabi ko na gusto kong ipakulam ang asawa ko dahil marami itong kasalanan sa akin. Napangiti naman ang matanda. Tapos inaya niya kaming pumasok sa loob ng kanyang tahanan. Dinala niya kami sa isang maliit na kwarto. Nang igala ko ang tingin sa paligid, nakakita ako ng mga bungo ng mga hayop. Meron ding bungo ng tao at kung ano-anong mga bagay na nagbigay sa akin ng matinding kilabot. Tinanong ng mangkukulam kung anong buong pangalan ng asawa ko. Sinabi ko naman yon, pati na rin ang petsa ng kapanganakan nito. At sinimulan na niya ang proseso ng pagbibigay pamarusa. Nagsindi siya ng pulang kandila. Meron din siyang maliit na kaldero. Marami siyang inilagay doon, pero hindi ko alam kung anong tawag. Kasabay nun, bumigkas siya ng mga salitang hindi ko maintindihan. Tapos ay bigla siyang tumigil. Ipinaliwanag niya sa akin kung anong pwedeng mangyari kay Jojo. Bibigyan niya raw ito ng malalang sakit, pero hindi raw agad ito mamamatay. Tinanong niya rin kung buo ba ang loob ko na gawa ng pamarusa ang asawa ko. At walang pag-aalinlangan kung sinabi ang salitang oo at tinuloy na ni Mang Jerry ang orasyon. Bigla akong nakaramdam ng malamig na hangin. Nagsimula yon sa aking batok, pababa sa buong katawan ko. Parang nangangapal nga rin ang mukha ko nung mga oras na yon. Napansin yon ni Mang Jerry. Ibinili niya na wag daw akong kabahan. Tama lang daw ang desisyon ko. Pinilit ko namang kumalma. Hanggang sa natapos na ang proseso. Tinanong ko si Mang Jerry kung magkano at sinabi naman ito ang presyo. Sa totoo lang nagulat ako dahil medyo may kamahalan yon. Pero bumulong si Tess na ganoon daw talaga yon. Palit enerhiya ang tawag doon. Saka isa pa ay gumagamit din daw ang matanda ng mga kagamitan. At hindi raw libre ang mga ito. Pagkatapos nun, umalis na kami ni Tess. Sabi pa ni Mang Jerry ay e-epekto rin daw ang ginawa niya sa lalong madaling panahon. Lumipas ang mga araw. Inoobserbahan ko si Jojo, pero wala naman akong napansin na kakaiba sa kanya. Masigla siya at nakakakilos pa rin ng normal. At kagaya ng dati, nakakapambabae pa rin siya. Nadismaya tuloy ako kaya tinawagan ko si Tess. Nainis ako sa kanya dahil peke ang mangkukulam na ipinakilala niya sa akin. Pero pinanindigan niya na totoong mangkukulam si Mang Jerry. Minsan na rin daw niyang kinuha ang serbisyo nito. Kailangan ko lang daw maghintay at maniwala. Sinunod ko naman ang payo ni Tess. Isang araw, habang natutulog ako ay nagising ako dahil naririnig ko na nag-iingay si Jojo. Nagmadali akong bumangon. Tinanong ko kung bakit siya sumisigaw. Sinabi niya na kumikirot ang likod niya at ang magkabilang binti niya. Nakaramdam ako ng tuwa nun dahil mukhang umiepekto na ang kulam, pero hindi ko yon ipinahalata. Nagkunwari akong nag-alala para sa kanya. Kumuha ako ng tubig at gamot. Ipinainom ko yon kay Jojo. Hinilot ko rin ang kanyang mga binti. Pero hindi pa rin nawala ang pananakit ng katawan niya hanggang sa nagpasugod na siya sa ospital. Inalalayan ko naman siya palabas ng bahay at isinakay ko siya sa kotse. Kahit malalim na ang gabi ay nagmaneho pa rin ako
Hanggang sa makarating kami sa ospital. Tiningnan ng mga doktor si Jojo. Sinabi nila na lumiliit ang mga buto niya, kaya mahihirapan na siyang kumilos. Pero hindi nila matukoy kung saan nanggaling ang sakit niya. Nagtataka rin sila kung bakit mabilis na humina ang kanyang mga buto. Hindi man lang daw nagpakita ng senyales ang katawan niya. Iyak ng iyak si Jojo habang pinapakinggan ang sinasabi ng mga doktor. Hindi na raw niya alam kung paano pa siya mabubuhay kapag naging baldado siya. Hinaplos ko ang kanyang mukha. Sinabi ko na wag siyang mag-alala dahil hindi ko siya iiwan kahit anong mangyari. Nakita ko na umaliwalas ang mukha niya dahil sa sinabi ko. Maya-maya, tinurukan siya ng gamot ng mga doktor hanggang sa nakatulog siya. Ilang buwang nanatili sa ospital si Jojo. Dumaan din siya sa maraming therapy. Pero walang epekto ang mga yon sa kanya. Patuloy na tumindi ang kirot na nararamdaman niya hanggang sa tuluyan na siyang naging baldado at palagi na lang siyang nakahiga. Napansin ko na lumalaki ang bayarin namin sa ospital, kaya nagdesisyon akong iuwi na siya sa bahay. Mabuti nga at binigyan naman siya ng clearance ng mga doktor. Dahil sa kondisyon ni Jojo ay hindi na siya nakakapagtrabaho. Ayos lang naman yon dahil malaki ang kinikita ng negosyo ko at pinapadalhan ako ng pera ng mga magulang ko. Kung tutuusin, noon pa man ay hindi ko na napapakinabangan ng pera ni Jojo. Nauubos lang kasi yon sa mga bisyo at pambababae niya. Isama na rin ang suportang binibigay niya sa kanyang mga anak sa labas. Minsan kapag minamasdan ko si Jojo, kahit papaano ay nakakaramdam din ako ng awa. Pero kapag naaalala ko ang mga ginawa niya sa akin, naiisip ko na tama lang ang nangyari sa kanya. Natutuwa nga ako dahil nagantihan ko siya. Bukod doon, sigurado ako na hindi na siya mawawala sa akin at wala nang babaeng papatol sa kanya. Pero aaminin ko, medyo nahihirapan ako sa pag-aalaga sa kanya. Binilhan ko na lang siya ng electric wheelchair para hindi ko siya palaging inaakay. Isang araw, kausap ko sa cellphone si Tess. Nagkukwentuhan kami tungkol sa ginawa kong pangkukulam sa asawa ko. Hiniling ko rin sa kanya na wag niya yung ipagkakalat kahit na kanino. Nangako naman siya na sikreto lang namin yon. Pagkatapos kong makipag-usap sa kaibigan ko ay pinatay ko na ang cellphone. Nang tumalikod ako, nagulat ako nang makita na nasa likod ko lang pala si Jojo habang nasa wheelchair niya. Mukhang kanina pa siya nasa likod ko at narinig niya ang usapan namin ni Tess. Madalim ang pagkakatitig sa akin ng asawa ko. Bakas ang galit sa mga mata nito. Pinipilit niyang itaas ang isang kamay niya, pero nahirapan siyang gawin yon. Natawa naman ako. Naglakad ako papalapit sa kanya. Inamin ko na tama ang narinig niya. At kahit kailan, hindi ko babawiin ang kulam na ibinigay sa kanya. Wala na siyang pagpipilian kundi manatili sa piling ko habang buhay hanggang sa malagutan siya ng hininga. Lalo siyang nagalit nang marinig yon. Siguro kung nakakakilos lang siya, binugbog na niya ako. Pero hindi niya yon magagawa dahil sa kalagayan niya. Dahil hindi naman niya maikukwento sa ibang tao ang nalaman niya. Bukod kasi sa humina ang katawan niya, kung ano-ano ng sakit ang dumapo sa kanya
at naapektuhan na rin ang kanyang pagsasalita ni hindi na siya nakakahawak ng cellphone. Lalong lumakas ang tawa ko habang nakikita na namumula ang mga mata niya dahil sa galit, hanggang sa tinalikuran ko na siya. Nagpunta na lang ako sa kusina. Habang nandun ako, naririnig ko pa rin ang pagdadabog ni Jojo, pero hinayaan ko lang siya. Sabihin niyo ng masama ako, pero wala talaga akong nararamdamang kahit konting pagsisisi sa kaibuturan ng pagkatao ko. Nagsama pa rin kami ni Jojo sa loob ng ilang taon, at kahit anong galit niya sa akin ay hindi siya makawala sa poder ko. Sa totoo lang, may pagkakataon noon na binubulabog ako ng mga babaeng naanakan niya. Pero wala akong ibinibigay na sustento. Hindi ko responsibilidad ang mga anak niya sa labas. Hanggang sa hindi na niya kinaya. May pagkakataon ngang nawawala siya sa sarili at parang nasisiraan ng bait. Naglalaway siya at kung ano-anong sinasabi. May tuwa sa puso ko habang pinagmamasdan ko siya. Ilang taon akong nagtiis sa pananakit niya at panloloko. Kaya tama lang sa kanya yon. Lahat ng masamang gawain ay may kabayaran. Hindi naglaon. Binawian ng buhay si Jojo. Ni hindi ako naluha. Hindi rin ako nalungkot. Huwag niyo sana akong husgahan. Sa ngayon may edad na ako. Meron akong kinakasama at 5 taon na kami sa iisang bubong. Hindi kami kasal, pero masaya kaming namumuhay. Hindi niya alam ang ginawa ko sa dati kong asawa. Ang alam niya lang ay namatay ito dahil sa sakit. Yun naman talaga ang totoo. Hindi ko nga lang sinabi na gawa yun ng kulam o pamarusa. Hanggang dito na lang po. Maraming salamat.